Ang Greek word po na ecclesia, translated in English as church or iglesia sa Tagalog, literally means ang mga tinawag. Okay? Hindi po ang mga tinakot, kundi ang mga tinawag. Sa ancient Jewish culture, kapag kailangan pong ipatawag ang mga Hudyo bilang isang komunidad sa kahit ano pa mamang dahilan, no, maaring ito ay mayroon silang importanteng issue na pag-uusapan, mayroon pong pending invasion or anuman, may desisyon na gagawin bilang isang komunidad, sila po ay pinapatawag, be it by a herald or by a shofar, o yung trompeta po, yung sungay ng antelope, shofar po yan. Sa Old Testament po, the gathering of God's people before God, especially nung sila po ay nandoon sa disyerto, sa kawalan, sa wilderness, para po sila ay makinig sa Panginoon, sa kanyang instruction, ito po ay ginagather sila, at ito po yung inspiration sa New Testament ng konsepto ng ecclesia, the called out ones, or the gathering of the believers, or the gathering of the Jewish people. So yun po ang pinanggalingan nun. So sa naturalesa, ang iglesia po ay nagtitipon. Okay? By nature, tayo po ay nagtitipon. The pandemic was a unique situation kung saan po ang iglesia ay nag-gathered online. Hindi ito ay permanenteng solusyon. Ito po yung tawag natin sa English ay interim, temporary, alternative, pansamantala. No? Tumagal po yan minsan isang taon kaya naging pansamantagal. Okay? Pero pansamantalang alternatibo lamang po yan given yung ating pong sitwasyon. Pero, mga kapatid, tingin po kayo sa akin, tapos na po ang pandemic. Amen? The online streaming of services is a crutch. Alam niyo yung saklay. Nung mga panahon hindi natin kayang magkita-kita, ito yung saklay natin. At least magkita-kita pa rin tayo kahit man lang sa video. Pero saklay lang po ito. A crutch. Nung mga panahon na medyo mahirap po yung ating circumstances, hindi tayo makapagkita-kita physically at magkaroon po ng tinatawag na church gatherings. So tayo mga kapatid, bilang isang iglesia, tinawag tayo upang magtipon. Meron pong, if allow me to use the word, there is something magical. Okay? There's something miraculous, something amazing happening kapag tayo po ay nagtitipon-tipon bilang isang iglesia sa panahon ng ganitong worship service. Sa serye po ito, we are looking at every part of our worship services o yung tinatawag na liturgy. Sabihin nyo nga po liturgy. Okay. So, gusto nating talakayin itong ating worship liturgy, bawat parte nito, what is it, bakit natin ito ginagawa, at ano ba yung ginagawa nito sa atin at ginagawa nito para sa atin. Okay? Today, titingnan po natin yung liturgy natin kung saan tayo po ay sama-samang umaawit sa Panginoon. Tayo po tayong lahat para po sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 16, sa Tagalog po nakalagay diyan, nakapost, babasahin ko po. Pero kung ang Biblia po ninyo yung English, okay lang po, pwede buong buklatin natin. Kung digital, sige po, open po ninyo, okay lang po yan. Mas maganda po na nakikita natin, nababasa natin ang ating Bible. Colossians 3:16. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalahalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Talon po tayo sa mga awit, 100. 5 verses lang po yan. Sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon, lahat na mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y kanyang bayan at ang mga lupa ng kanyang pastulan.
magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat at may pagkakataon na naman po kami aralin, pagsalusaluhan ang iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pag-aaral po namin patungkol po sa sama-sama naming pananambahan at pag-awit sa iyo, nawa po, Panginoon, na ang aming puso ay malilok ayon sa iyong kagustuhan, nang matutunan din po namin sumamba ng taos sa puso, ng may sinseridad, at magbibigay ng tunay na karangalan sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Pwede yung bang i-high five nyo muna yung katabi nyo? Kung di nyo kilala, kilalanin nyo na rin po ang pangalan. Yan. Praise God. Ang mga Pilipino po ay kilala worldwide sa kanya pong prowess sa pag-awit. Okay? Salamat sa social media at sa mga YouTube reaction videos. Finally, ang mga Pilipino po ay nakikilala bilang mga magagaling na mga tagapag-awit. No? Mga awit. May katabi ka bang mukhang magaling umawit? Okay? Kahit mukha lang. No? Pastor, mukhang magaling. Hindi ko pa napapakinggan, pero mukha lang. Okay. Meron na ho tayong mga singing group ngayon na talaga pong nagpe-perform sa ibang bansa at inahangaan, tulad po ng BINI, SB19, no? Bagamat hindi ko talaga sila kilala. Hindi ito ang aking kapanahunan. Okay. Bilang Pilipino, gustong-gusto po nating kumanta. Obvious naman po yan. Kapag kumakanta po tayo kapag tayo ay masaya, kumakanta tayo kapag tayo ay malungkot. Kumakanta tayo pag tayo ay in love, o kapag tayo ay broken-hearted. Kumakanta tayo sa CR, sa kotse, habang naglalakad, habang nagluluto, you name it, kahit saan, pwede tayong kumanta. Bahagi ito ng ating pagkatao bilang isang Pilipino. But, eto na naman yung but, hindi po yan ang tunay na dahilan bakit tayo kumakanta sa church. Okay? There is far greater reason bakit tayo umaawit sa panahon ng ating worship services. So, bakit ba tayo umaawit sa iglesia? No, ang tawag po natin dito ay sama-samang pag-awit or congregational singing. It is popularly called praise and worship or papuri at pagsamba. Okay? Ano ba ito? At para saan ba ito? Okay? Now, bilang pagpapasimula, gusto ko pong ulitin yung sinabi ni Roy. Okay? Tingin kayo sa akin. Ang sama-samang pagsamba po natin ay hindi ito tinatawag na preliminary activity that leads to the main activity. Okay? Hindi po ito undercard sa main event, parang boxing. No? Kasi pag undercard, halos walang nanonood. Pagdating lang ng ni Manny Pacquiao, yun na, punong-puno na yung stadium. Okay? It is not an introduction to the sermon. And let me tell you this, at sana po'y pakinggan ninyo akong mabuti. Bawat bahagi po, ito pag na-miss nyo to, na-miss nyo na lahat. Okay? So, pero pag ito nakuha nyo, pwede na kayo umuwi. Alright? Pero huwag nyo naman akong iwan. Hindi pa ako tapos. Bawat bahagi po ng ating liturgy, tingin kayo sa akin, bawat bahagi ng ating worship liturgy ay para sa atin. Para sa ating benepisyo. Okay? Ang sermon po ay para sa ating benepisyo, hindi po kailangan ng Diyos ang sermon. Tama? Sa Kanya nga po galing yun. Yung sacrificial giving natin kanina, para sa ating benepisyo yun, hindi kailangan ng Diyos ng pera. Pag-aari po ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo. So bakit tayo pinagbibigay? Para sa ating benepisyo. Kung ano tinanim mo, aanihin mo.
Kapag ikay nagbigay ng marami, mas marami bibigay sa iyo ni Lord. Kung ano pinanukat mo, papanukat din sa iyo ni Lord sa ating benepisyo. Yung oras ng pananalangin para sa isa't isa, pananalangin para sa bayan, pananalangin sa barangay, pananalangin sa ating pangangailangan para sa ating benepisyo. Okay? Pero yung praise and worship, tingin kayo sa akin, ito na highlight. Yung oras na kung saan sama-sama po tayong nananambahan sa Diyos. Yung tawag ng mga music yun, the fast and the slow. Ayan. Sabi nung kapanahon ko, the praise and worship. Okay? Kung saan dinideklara po natin yung karakter ng Diyos, yung kanyang mga mabuting ginawa sa ating buhay, it is the only thing that we do in our worship liturgy that is truly and purely for God and God alone. Hindi po ito undercard. This is the main event of the evening. Sabi nga. This is not a preliminary activity. Ito po yung main activity natin. It is not for us. Basically. It is for God and God alone. Lahat ng nagaganap sa ating panambahan ay ginagawa para sa ating kapakinabangan, subalit ang oras na sama-samang pag-awit ay pawang para sa Diyos at sa Diyos lamang. Okay? And I hope that sinks in sa bawat puso natin. Sabi ko nga, kapag ito po ay tumimo sa ating puso, pwede na tayong umuwi talaga. Pero wag muna. Sayang yung preaching. I think I've done my job kapag talaga pong naintindihan natin ito. At kung puno sa next week, no? Kapag puno ka agad ang center natin sa Sunday, no? Bago pa magpasimula ang praise and worship, ibig sabihin nun natutunan nyo na talaga yung ibig sabihin ng pinreach ko. Sabi nga po ni Lennon, naalala ko sabi ni Lennon last week, the things we do things to us. Yung mga bagay na ginagawa natin, may ginagawa sa buhay natin. The things we do in worship service, ito po'y disenyo para may gawin sa buhay natin upang lilukin, iporma ang ating buhay sa isang buhay na may takot sa Diyos. Like what we talked about last week, yung maging habit na natin yung mag-gather every Sunday. Napuporm po tayo. Di ba? Dati wala kang pakialam pagkalinggo, kahit kung saan ka pumunta. Pero nung unti-unti umatin ka sa church, na-form na yung habit, ang yung kaisipan, attend akong linggo. Araw ng panambahan ngayon. Hindi kompleto linggo natin kapag hindi tayo nakadalo sa church. Sino nakaranas nun? Nakaranasan ko po pag hindi ako nakating isang linggo lang, parang isang buwan ako hindi naka-attend. Bakit? Kasi nga, na-form na sa akin. Na-form na sa bawat isa sa atin, yung habit, yung desire to attend Sunday gatherings. Okay? Hindi natin to basta-basta isinasantabi, hindi tayo nagsisettle sa live stream. Yeah? Minsan nga hindi na live stream, delayed telecast. Hindi nga Sunday pinapanood, minsan Wednesday na saka lang panunuorin. 'Di ba? Wag naman. At pag nasanay na tayo, ang tawag doon formation, na-form tayo. Until our hearts are transformed. Nababago na yung puso natin, nag-iiba yung gusto natin, nagbabago yung disposition natin, naiiba na yung inclination and desires ng mga puso natin. Ang tawag po doon, transformation. So even the singing part benefits us kahit na ito pong portion na to ay solely for God and God alone. Okay? So, let us answer the questions. Ito pong mga tanong ko kanina. Ano ba ito? Itong sama-samang pag-awit, para saan ba ito? Bakit natin ito ginagawa? Ano ang ginagawa nito sa atin at para sa atin? No? Imimekos-mekos ko na po ang sagot sa tatlo na yan, no? As we discuss on. I will use some big words, pero wag po kayo mag-alala. No? Ipapaliwanag ko naman po yan para masigit nating maintindihan. Unang-una, sagutin natin ang mga tanong na yan. Ito po ay doxological expression. No? Sabi ko sa inyo, big word eh. Diyan po natin nakuha yung word na doxology. Okay? Meaning, ito po ay kapahayagan ng pagsamba. Ito po ang kaparaanan natin to ascribe
honor and declaring yung kadakilaan ng Diyos, yung kanya pong napakabuting puso, yung kanyang flawless character. Sa magitan po ng awit, sinasamba natin siya, pinapapurihan po natin siya sa kanyang acts of kindness and His mercy, yung kanyang pong demonstration of His power, miracles na ginawa niya sa buhay natin at sa mga nakalipas pa. Kahit po doon sa panahon ng Biblia. Okay? Sa verse 5 ng ating text doon po sa Salmo o awit 100, ito po ang sinasabi, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Do you agree? Sino sumagot? Tayo na lang mag-usap. Tama? O, dumadami na kami. Naniniwala ba kayo dyan? Yun, may kausap na ako. Ang Panginoon ay mabuti at ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Sa English, the steadfast love of the Lord. At ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salin lahi. Alam niyo po, all throughout the book of Psalm, which is the main source ng kanila pong himno, ng kanilang salmo, ng kanilang mga awiting espiritual, nung panahon sa Biblia, we can find classic expression of worship and praise. Halimbawa po, salmo o awit 8:1. Ito nagsasabi, O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Sa itaas ng mga langit ay inaawit ang iyong kaluwalhatian. Dinideklara ang kadakilaan ng Diyos. Psalm 9:1 and 2, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ang kahangahangang mga gawa mo. Ako'y magagalak at magsasaya sa iyo, o kataas-taasan, ako'y aawit ng pagpupuri sa pangalan mo. Yung Psalm 8 po speaks of His character and nature. Sabihin nyo nga po, character and nature. We worship God based on His character and nature. Okay? And we praise God based on the things that He has done or what He is doing in our lives. Yung isa, character and nature, regardless kung ano nangyayari sa buhay natin, mabuti ang Diyos. Matapat ang Diyos. Kahit ang daming struggle, hindi, makapangyarihan ng Diyos, sasambahin kita, Panginoon. Ito naman, praise, Lord, salamat, mabuti ka. Lord, ikaw gumawa ng himala. Salamat, binigyan mo ako ng trabaho. Salamat, ang pamilya ko po iligtas. Nakikita niyo po yung difference? The worship and the praise. Okay? And as we sing together in the church as a collective expression of worship, ang ginagawa po natin, dinideklara po natin yung kanyang kaluwalhatian, ang kanyang karakter, yung kanyang majesty. Dinideklara po natin yung kanyang kabutihan, yung mabubutin niyang gawa. At para po itong tinatawag na sweet-smelling aroma. Ano? Masamyong, ano tawag doon? Mahalimuyak na pagsamba. Kasi pag sila po'y nagsusunog ng sacrifice, no, yung tupa, nasubukan nyo na mag-ihaw. Diba? Pag nag-ihaw, gutom tayo kagad. Parang ganun. Nangangamoy siya. At yun po ay nagsisilbing pagsamba sa Panginoon. Tayo daw po, pag tayo sumasamba, umaawit sa Panginoon, parang sinasabi Lord, ang sarap. Nag-e-enjoy si Lord. Amen. Okay, balik na kayo sa akin, baka iba na naiisip ninyo. No? Baka barbecue na naiisip niyo. Okay. Kapag tayo po umawit sa Panginoon as an act of worship, exclusively for God, regardless kung ano po yung pinagdadaanan natin, regardless ng ating season sa buhay, regardless ng ating sitwasyon, regardless na kung saan man tayo, pwedeng katabi natin ay sabungan, katulad po nung nando sa Ilogde, na habang tayo nag-worship, sila din po yung nagsisigawan, Logis, Logis. Okay? May Kristo tayong sinasamba, sila din may Kristo. Pwedeng nasa sinihan tayo, na yung iba minsan natutulog na. O nasa isang open space na minsan nauulan na, naarawan, mainit. O pwede rin namang nasa kuweba tulad ng ating mga unang Kristiyano nung panahon ng New Testament. Sa kuweba sila nagmi-meet, sa maliit na bahay, nagtatago. O pwedeng, katulad po sa Nigeria, nananambahan sila sa kanilang sinunog na church. Pagkatapos sunugin, babalik sila dun sa church.
tatayo sa harapan ng Panginoon, umiiyak, nagnanangis, and yet sumasamba pa rin sa Diyos. So regardless of our situation, regardless of the season, regardless of the place, whatever and whenever we sing together to worship God, we worship Him because He is God, He deserves it, period. Kahit binrek ka ng syuta mo, are you with me? Kahit namatayan ka, which is ngayon ako po'y nagdadalamhati dahil namatay po ang aking isang malapit na kaibigan. We still worship God because God deserves it, period. Hindi mo sasabihin, hindi, masama pakiramdam ko, wala ako sa mood. No. Paano kaya kung si God ang nawala sa mood sa'yo? Panginoon, hindi, wala ako sa mood, anak. Di ba? Hindi natin nina-expect si Lord na gano'n. Pero tayo, minsan, parang may justification tayo na wala ako sa mood eh. Worship ako. No. Regardless. Are you with me? Hindi po ako galit. It is our doxological expression na dinideklara kung sino siya at kung ano yung ginawa niya. Kahit tayo po ay nagdadalamhati, nagdurusa, pero may ginawa pa rin naman ng Panginoon, di ba? Nagising ka pa rin naman ngayong umaga, di ba? Every gising is a blessing, di ba? So may dahilan tayo para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Amen? Every gising is a blessing. Yung iba hindi na nagising. Amen. It's our doxological expression. Pangalawa, ito po ay devotional expression. Okay? Devotional expression. Pagpapahayag ng pag-ibig at pasasalamat at pagpapahayag ng damdamin para sa Diyos. Sabi po ng Psalm 100 verse 1, yung text po natin. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan, magsilapit kayo sa kanyang harapan ng may awitan. Okay? Sabi niya, alik kayo, sige na, tayo na, magpasalamat tayo. Pagdating sa verse 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat. At sa kanyang mga bulwagan ng may pagpupuri, magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Tatanungin ko po kayo, tingin kayo sa akin, may dahilan po ba para tayo magpasalamat ngayong araw na ito? So meaning to say, sige, palakpakan natin Panginoon. So, meaning to say, na kahit ano ang pinagdadaanan natin, pwede pa rin tayong manambahan sa Panginoon dahil ito'y ating debosyon. Sana ho ma-challenge tayo dun sa ibang mga taong may debosyon, ano? Maglalakad, nakapaa, kahit magkadnabubog-bubog sila. Hindi, debosyon ko to! Naipit na nga't lahat! Hindi, debosyon ko to! How much more tayo ang sinasamba natin tunay na Diyos sa Espiritu at sa katotohanan? So kahit ano ang purihin ka, Panginoon. Lord, wala akong trabaho, wala akong mapikain sa anak ko, pero Panginoon, buhay pa rin kami. Salamat po. May dahilan ba para sumamba? At sumasamba tayo kasi Diyos siya, period. Yung devotional expression also means pagpapahayag kung sino ang Diyos sa ating buhay. Sino ba si Lord sa buhay mo? Paborito natin, Psalm 23, ang Panginoon ang aking pastor. Di ako magkukulang. May mga awit tayo nagsasabing, He is our friend. Though you are king, yet you are my friend.
Di ha? Sino ba ang Panginoon sa atin? Sa paborito natin, Lord, you are my provider. Yan, paborito natin yan. No, parang araw-araw pwede, Lord, may provider, may provider. No, lalo na pag nandyan na si Judith. Ang expression of devotion also means pagpapahayag ng pag-ibig natin sa Diyos. Psalm 18 verse 1 and 2, iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato. Okay? He is our rock. Ang aking muog, our refuge, at tagapagligtas ko, my Savior. Ang aking Diyos, aking malaking bato na sa kanya'y nanganganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, matibay na kuta ko. My fort, my refuge, my fortress. Sinasabi natin, kapag tayo sumasamba, Lord, ito ka sa akin. Meron pong isang awit, na isang gustong-gusto ko nung panahon na in the 90s, sabi niya, payong kitang masisilungan magpakailanman. Pagdating ng bagyo, ulan, payong kitang masisilungan magpakailanman. Very contemporary, hindi po yan biblical, pero it's a good picture. Somehow naiintindihan natin, sino ba si Lord sa'yo? No, dinideklara mo yung kung sino siya. No? That's who you are to us, Lord. Sinasabi mo, Lord, dahil dito mahal kita, iniibig kita, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Psalm 73:25, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo ay wala akong anumang ninanasa sa lupa. Sa Ingles, mas kabisado natin yan. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Sometimes, it could also be a song of repentance, prayer to our God, and so much more. Psalm 139:23, siyasatin mo ako, O Diyos. Search me, O God, and know my ways today. Search me, test me, and see if there be any wicked ways in me. It could be na ang devotional expression is pagpapahayag po ng ating pagtitiwala at mga pinapanampalatayanan sa Diyos. Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Ano ba yung hinihiling mo sa Panginoon? Isa pong kanta natin na gustong-gusto natin. Yung in Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we are no longer lacking. Dinideklara mo yon. Totoo na ba? Nangyari na ba? Hindi pa. Healed ka na ba? Hindi pa. Nasupply na ba lahat ng pangailangan mo? Hindi pa. Pero dinideklara mo yon. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we no longer lacking. Amen? Pagpapahayag ng mga bagay na pinanampalatayanan natin at pagtitiwala natin sa Diyos. That's basically the essence of what congregational singing or praise and worship means. But, ito na naman si but, our songs do something as well in us. May ginagawa rin po yung awitin para sa atin. Magtatanggal na nga ako ng aking jacket. Nag-jacket na po ako kasi Father's Day. O, tapos na yung Father's Day. Ayan. May ginagawa po ang awitin pag tayo sama-samang sumasamba sa Panginoon, nagtataas ng kamay, yung iba umiiyak pa, lumuluhod, it doesn't matter. Something is happening. Ano ba ginagawa nitong pag-awit natin? Again, another big word. It's a didactic tool. Wow! From the word deduction. Inductive, deductive. Yan. Meaning, ito po yung instrumento ng pagtuturo upang makilala ang Diyos. Yung text po natin kanina, Colossians chapter 3, verse 16, sabi niya, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Let the word of Christ dwell in you richly. So yun yung gusto ni Paul, yun yung prayer niya. Talagang manatili dito sa puso ninyo yung salita ng Panginoon. Paano yun? Ayon sa lahat ng karunungan,
So paano niya gagawin? Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual. Sa atin, sa kapanahunan natin, awit lang yan, kanta lang yan. Okay? Sa panahon nila, mayroong pang kategorya yan. Sa atin, dati, kanta. Alright? Let me tell you this. Alam nyo, marami po akong bagay na natutunan patungkol sa Diyos, lalo na po nung ako po'y bata pa, bilang batang mananampalataya, sa pamamagitan po ng awit. As a first year high school, may mga na-encounter po ako ng mga word at mga verses na hindi ko maintindihan kung hindi ko nabasa sa Bible o kaya naman po hindi ko na-encounter sa song. Marami po akong mga verses na nakabisado dahil sa awit. Isa sa mga paborito ko noon, in Him we live and move and have our being. No? Nasa New Testament pala yun. Yeah? The Lord your God is in your midst, the Lord of Lords who saves. Nasa Zephaniah pala yun. Yeah? At ang dami mga verses na maaring hindi ko malaman at makabisa, pero natutunan ko dahil sa song. Yeah? Na-memorize ko dahil sa song. But singing it, habang kinakanta mo yon, especially during worship service, brings experiential knowledge. Tingnan po ninyo yung verse 3 ng Psalm 3. Sabi niya, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Madalas po, sa pangangaral ko ng salita ng Diyos, siguro narinig niyo na to sa akin, sa English po, yung salitang kilalanin or know, okay? Hindi lamang po yan cognitive or intellectual, ito po ay experiential. So pag nabasa niyo po yung know, knew, sa Bible, whether Old Testament, New Testament, madalas sa mas madalas, ito po ay experiential knowledge. We get to understand God by experience. He speaks to us through songs, and more so, we are changed. We are transformed into a better person. Mas natututunan natin mahalin ng Diyos. Mas natututunan natin mag-overlook ng offense. Mas natututunan natin magpatawad. Natututunan natin magpakumbaba. Mag-acknowledge ng ating mga mali, ng ating mga kasalanan, ng ating mga kahinaan. Hindi lamang sa Diyos, kundi pati sa mga tao. Of course, hindi po yan nangyayari in one Sunday. As we are formed Sunday after Sunday after Sunday after Sunday, we are being transformed. Yeah. Regardless ng ating circumstance, basta sumamba tayo sa Panginoon, we are giving God a chance to transform us. Speaking of circumstances and emotion, another wonderful thing that happens to us kapag tayo po'y sama-sama na nagpupuri sa Panginoon bilang isang iglesia. Minsan dumarating tayo sa church, discouraged tayo. Tama? Paglabas natin, pag nanambahan ka ng taos sa puso sa Diyos, lalabas ka na encouraged. Sometimes burdened ka, saddled ka with so much pain and stress, lalabas tayo dito relief, may relief galing sa Espiritu ng Panginoon. We come in full of guilt, lalabas tayo ng malaya sa condemnation. Amen? That's how powerful our congregational singing is. And it can happen to you and to me kapag tayo po'y nag-participate ng taos at sincere sa ating mga puso. Regardless kung anong emotion yung meron ka ngayon. O regardless kung anong emotion ka nagpasimula nung dumating ka dito. No? Doon pa lang sa parking lot, nakipag-away ka na, galit na sama. Pagdating mo dito, Lord, galit ako. Regardless. Pero pag nanambahan ka sa Panginoon, Lord, yung galit ko po inaali ko sa iyo, Panginoon, ayoko nito, kunin mo. Nambahan ka. Minsan nga, wala pa sa parking, nasa bahay pa lang. Hello? Mga nanay, mga tatay. Tama? Regardless. Pero pag tayo po
ay nanambahan sa Panginoon at finokus natin yung ating sarili sa Kanya, tayo po'y binabago ng Panginoon. We are formed and transformed. Mga kapatid, worship is a privilege. Ito po isang pribilehiyo. Coming to God in singing is a privilege. Pumasok po sa presensya ng Panginoon is a privilege na binigay sa atin ng Diyos. At ito po'y binuksan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naalala niyo po ba yung nangyari nung bago siya mamatay, si Jesus, sabi niya sa Matthew 27:50-51, at muling sumigaw si Jesus na may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Yung tabing na yon, yung makapal na halos ganto kakapal na kurtina, napunit. Hindi po mula sa baba pa itaas, kundi mula sa itaas pababa, meaning to say, nanggaling sa Diyos. Yung initiative to cut and to divide the veil upang tayo na hindi dati nakakapasok, yung high priest lang po dati ang nakakapasok. Ngayon, open for all na. We can now enter into the presence of God through the death of our Lord Jesus Christ, to worship Him in spirit and in truth. We can come to God not with our own righteousness. Hindi din makakasamba ako sa Panginoon kasi all throughout the week talagang okay na okay ako eh. No. You can come to God regardless. May kasalanan ka, buong week naging makasalanan, lapit ka sa Diyos, samba ka. Kasi nga itatransform ka niya eh. May guilt ka, samba ka sa Panginoon. Condemn ka, samba ka sa Panginoon. Sinasabi ng demonyo, I know what you did last summer. Samba ka pa rin sa Panginoon. Amen. Para paglabas mo, malaya ka na. Amen. So, what do we do? What do we do? Bibilisan ko na po ito, mga 150 kilometers per hour. 1 Corinthians 14:26. At kung gayon, mga kapatid, kapag kayo'y nagkakatipon-tipon, bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag. Bawat isa ay may isang awit. Tingin kayo sa akin. Ito na ang dapat natin gawin. Kapag tayo po'y magkakatipon-tipon, anong dapat natin gawin? We must come ready to worship. Sabi niya, dapat bawat isa sa inyo may daladalang awit o himno. Hinahanda natin yung ating mga sarili sa pagpunta natin sa church. Pero piniprepare din natin yung puso natin sa pagsamba kasama ang ating community. Amen? We come, meron na tayo. Pagdating dito, puno na yung puso mo ng awit. Hindi yung dito ka ano kayo papakanta? Sana maganda yung pakanta. Sana yung contemporary, tugs, ganon. Hindi, dapat pagdating mo dito, ang puso mo puno na. You're bringing a song in your heart. Are you with me? Naalala ko po, meron akong kaibigan, taga-ibang church siya, taga-ibang church ako, tapos maya-maya kumanta ako ng nasa gitna ng chorus. Sabi niya, bigla akong kumakanta sa gitna ng chorus. Bakit? Kasi sa mind ko, verse, tapos simula ng chorus. Nung hindi ko na mapigilan, gitna na ng chorus ang lumabas. Bakit? Because I already have a song in my heart. Kaya anong dapat nating gawin? Handa mo sarili mo. Bumabiyahe ka dito, patugtugin mo yung praise and worship. O pagkagising mo, praise and worship. O mag-devotion ka, sumamba ka sa Panginoon. Sa gabi, huwag ka na manood ng Netflix. Praise and worship. You are preparing yourself so that when you come to the church, you're bringing a song in your heart. Are you with me? And everybody say, Amen. Yung iba galit, oh. Kikita ko, nadidiscern ko na. Amen. Second, ito po, sana mahal niyo pa rin ako.
Sabihin nyo nga po, I love you, Pastor. Therefore, come on time for worship. Come on time. This is the main event of the evening. This is not the undercard. So kung sinasabi nyo, ay gusto ko mag-church, gusto kong manambahan sa Diyos, yung praise and worship, yun talaga yung praise and worship. Yun talaga yung worship kay Lord. Exclusively for God. The rest para sa atin. Yung sermon, para nga sa atin yun. Minsan yung iba hindi pa... Yeah. Pero yung praise and worship, exclusive, ito para sa iyo. So kung gusto mo talaga, sinasaya mo, gusto mong manambahan sa Diyos, tuwing araw ng linggo, come. Pastor, kasi ang haba ng... I-factor in mo na yung parking. Pati yung traffic, pati yung away nyo mag-asawa, i-factor in mo na. Are you with me? Kasi totoo naman po yun, nangyayari naman yun. So i-factor mo na. Come on time. Next, what do? Participate in worship. Ibig sabihin niyan, kung alam mo rin lang yung kanta, kanta ka. Pero sa totoo lang, dahil tayo mga Pilipino, napakagaling kumanta. Basta makita mo yung lyrics, nagsisimula kumanta, alam mo na yon. Sa totoo lang, kahit first time kantahin, Pinoy tayo eh. Bahagi ng DNA natin yung pag-awit, nagsisimula pa lang, kaya mo nang sundan. Kaya nga hangang-hanga sa atin yung mga magagaling na singer eh. Di ba? Taylor Swift. Sino yun? Yung Rodrigo ba yun? Yun. O siya na nga. Di ba? Sabi niya, they're the best. Bakit? Kasi nagsisimula pa lang, alam na natin yung tono kahit hindi natin alam. So participate, kanta. Para kay Lord yun. Pag sinabing pumalakpak po tayo sa Panginoon, pero pagka basketball, di lang palakpak. Participate. Minsan kinahihiya natin, parang, I wonder, meron bang dapat ikahiya? Uulitin ko ang tanong. Meron bang dapat ikahiya? Hindi, lalaki ako. Hindi dapat. Hindi. Sabi nga ni David nung sinisita siya ng kanyang asawa, sabi niya, parang si Raulo nagsasayo at mapapalakpak dyan. Sabi niya, mas mahigit pa akong magmumukhang si Raulo para sa Diyos. Bakit? He deserved it. Kung iba nga mag-celebrate lang, nagsusunog pa ng bahay, nagsusunog ng kotse. Naalala niyo sa New York, nanalo, nag-celebrate, sinunog lahat yung bus. Tayo, hindi naman tayo nanunog. Huwag niyong gagawin dito yun, mahal yung center natin. Di ba? So we participate. We clap when it's necessary. At kahit ano pa yung emotion mo, use your emotion para makapagsamba ka sa Panginoon. Down ka, use it. Di umiyak ka. Wala kang gana, use it. Lord, wala akong gana talaga, Panginoon. Pero sige. Para sa ito, Panginoon. Sige lang. Mamaya-maya, iba na yan. Come on! Di ba? Una, 1%. Naging 10%. Wow! May sigaw pa yon. Sa umaga, punta kayo, may sumisigaw. Wow! Di ba? Tama? May sumisigaw. Nagugulat naman. Wow! 100% participation. Grabe. Now, may I call on the worship team, please?
Kaya ako pinatawag yung worship team kasi patungkol sa kanila to. Minsan, ayaw nating kumanta kasi ang nakikita natin yung limitations ng ating worship team. Kasi sanay tayo sa mga professional gig, professional singers, yung mga singers and musicians po natin, mga volunteers. Hindi sila mga professional. Binibigay nila yung talento nila sa Panginoon. Pero hindi dapat yun mapigilan tayo para sumamba sa Diyos. Kasi po, tinutulungan lang nila tayo na makapanambahan sa Diyos. Hindi po sila yung standard. Hindi sila yung, ay pag magaling yung worship leader, samba talaga, crap, wow. Pag yung worship leader, walang kwenta. Sino ba sinasamba natin? Yung worship leader, yung musician, o si God? Si God. Si God ang sikat. Hindi si pastor, hindi si worship leader, hindi si drummer. Amen? Si God. Regardless. Huwag tayong mahinder. Let's fight for the privilege to worship God. Amen? And lastly, ito na po. And then we will worship God, yung ating pangatlong kanta. Okay. Lastly, let's train our kids to worship as well. Let's train our kids. Kaya ho, sinasama na natin, because our space allows it, sinasama natin yung ating mga anak dito para mag-worship. Train natin sila. 3 po ang anak ko, iba-iba ang edad, iba-ibang mahirap po paupuin, patayuin, pero sinubukan po namin, dinisiplina namin. Bata pa lang, karga-karga namin. Anak, hawak sa daliri ni Daddy. Oh, worship na tayo. Raise your hands. Raise hands. Oh, nakupo ka lang dyan. Oh, let's worship the Lord. Mahirap. Pero malaki po ang dividendo pag na-train natin yung mga anak. Pati ikaw, makakapagsamba sa Panginoon. Di ba? Kapag hindi mo tinrain yan, tapos dinala mo lang sa kids church, maya't maya, lalabas yung pangalan ng anak mo. Calling the mother of. Diba? Nagtatantrums na doon. Bakit hindi kasi na-train? Ikaw ngayon gusto, anak ko yun ah. Di ba? Let's train our kids. Not only for our own benefits, but for their own benefits. Amen? As I end, worship time is not an intermission or preliminary event. It is the main event. So come ready to worship. Come ready to minister to God. Are you ready? Let's all stand up and let's worship the Lord regardless. Regardless of your season, your emotion, your situation, God deserves the worship because He is our God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's worship the Lord. We enter in your gates. Let every voice proclaim, be enthroned in this place. You are worthy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. We enter in your gates. Let every voice proclaim, be enthroned in this place. Making your declaration today. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy, 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 holy.
creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are